Inutusan siya ng kanyang ina na magpakasal sa mayamang binata upang umangat ang kanilang pamumuhay. Iba pala ang plano ng kanyang anak. Mama, please, huwag niyo naman pong gawin sa akin to, ni hindi ko nga kilala ang lalaking yun. Tapos gusto niyo akong magpakasal sa kanya? Hiyaw ni Mina sa kanyang ina matapos nitong sabihin ang plano nitong pagpapakasal sa kanya sa isang binatang nakilala nito sa kasino kung saan ito nagtatrabaho. Anak, ito lang ang paraan para makaahon tayo sa hirap, pakasalan mo siya at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng gusto mo, pangungumbinsi pa sa kanya ng ina. Pero nagtatrabaho naman ako, hindi ba? Hindi pa ba sapat ang perang ibinibigay ko sa inyo? Mangiyak-ngiyak na si Mina. Hindi, galit na sagot naman ni Aling Luisa, kung ayaw mong sumunod sa akin ay huwag mo na ring asahang makakawala ka pa sa buhay na ito, tandaan mong ikaw ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko kaya magtiis ka. Dagdag pa nito na ang tinutukoy ay ang pagpapalayas sa kanila ng asawa nito, dahil nalaman nitong hindi pala siya nito tunay na anak, bagkus ay anak siya ng kanyang ina sa isang kalaguyo. Dahil doon, ang dating magandang buhay ng kanyang inang si Luisa ay biglang naglaho at lahat ng iyon ay isinisi nito sa kanya. Lumaki si Mina na iniisip na malaki ang utang na loob niya sa ina dahil binuhay siya nito kahit noon ay may pagkakataon naman itong huwag nang ituloy ang pagbubuntis sa kanya. Sa huli ay walang nagawa si Mina kundi sundin ang gusto nito. Nagpakasal siya kay Ryan, ang mayamang lalaking nakilala ng kanyang ina. Mabuti na lamang at nagkataong isa palang mabuting tao si Ryan na noon ay naging kaeskwela niya pa bago siya tumigil sa pag-aaral. Matagal na palang malaki ang pagkakagusto nito sa kanya kaya naman nang malaman nito ang buhay na dinaranas niya sa kanyang ina ay gumawa ito ng paraan upang maitakas si Mina. At isa lang ang naisip nitong paraan, walang iba kundi ang pakasalan siya, dahil doon ay unti-unting nahulog ang loob ni Mina sa kanyang asawa kaya naman ang dating pilit na kasal ay naging biyaya para sa kanya. Bukod doon ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makatakas sa kanyang ina at ngayon ay isang plano ang naiisip niyang gawin upang makalayo na siya ng tuluyan dito. Napag-usapan ho naming mag-asawa na bigyan kayo ng 3 milyong piso. Seryosong sabi ni Mina sa kanyang ina sa malamig na tinig habang magkaharap silang nakaupo sa isang coffee shop. Agad namang umaliwalas ang mukha nito at malawak na napangiti. Ngunit mabilis din yung napawi ng dugtungan niya ang kanyang sinabi, sa isang kondisyon. Sumeryoso rin ang mukha ni Luisa sa sinabi ng kanyang anak. Ano yun, tanong niya. Ibibigay ko sa iyo ngayon mismo ang 3 milyon, sa kondisyong ito na rin ang huli nating pagkikita. Gusto ko nang putulin ang koneksyon ko sa iyo bilang ina ko at bilang anak mo. Mariing sabi pa nito na nagpang-isi naman kay Luisa, ni hindi man lamang siya nagdalawang isip muna bago niya tinanggap ang kondisyon nito. Nabulag ng kasab-ikan sa pera si Luisa at agad na nakipagkasundo sa anak. Ibinigay nga sa kanya ni Mina ang pera kahit sa huling pagkakataon ay umasa itong pipiliin niya, ganoon pa man ay tinupad nito ang kasunduan at ganoon din naman si Luisa. Nagpakasasa siya sa kanyang pera, halos lahat ng luho ay binili niya, lahat na yata ng bisyo ay sinubukan niya. Hindi niya inisip na dahil sa ginagawa niya ay mabilis palang mauubos ang 3 milyon na binigay sa kanya ni Mina, at biglang naglahong muli sa kanya ang lahat, bumalik siya sa kahirapan kung saan siya nanggaling noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng Mina na handang tumulong sa kanya kahit na ito ay pinagmamalupitan niya. Wala na siyang anak na masasandalan at maglalagay ng pagkain sa kanyang harapan, sa isang iglap. Lahat ng kasiyahang naibigay ng pera kay Luisa ay naglaho, lahat ng iyon ay panandalian lamang pala. Hindi na talaga muling nakita ni Luisa ang kanyang anak, dahil pinili nitong magpakalayo-layo kasama ang asawa nito't anak. Hanggang sa unti-unti na ring tinabla ng mga dating bisyo ni Luisa ang kanyang katawan at unti-unti siyang nanghina. Sa huling sandali ng buhay ni Luisa ay puro pagsisisi na lang ang kanyang nararamdaman. Sana pala ay trinato niya ng maayos ang anak niya noon. Hindi sana siya nag-iisa ngayong malapit na siyang mawala sa mundo.